Sorry. Now we'll go to, subukan natin to. So po, ang pag-usapan natin po sa ngayon ay dinidiscover natin ano ang totoong dahilan bakit tinanggal si Torre. Na-discover natin isang malaking dahilan po na pwedeng mangyari ay pera. Sabi ni nag-interview kay Basti sa The Hague kanina, ay tinanong siya kung ano ang nakikita niya dahilan sa away na sa gitna ng Napolcom at saka ni Torre at bakit tinanggal si Torre. So, yan ang tanong. So, ang sagot niya, pera yan, pera. Inusisa ko ngayon, nung sinabi niya pera, inusisa ko po yung proyekto ng PNP. Nako, nakita ko, bilyones pala. Yung 9/11 na project ay 1.5 billion pala yun. Yun pala gustong agawin. At saka may iba pang mga security systems na kontrata. Ibig sabihin mga police matters, mga police infrastructures, iyan ang nakikitang dahilan kung bakit tinanggal si General Torre sa PNP. So, anyway, let us welcome whatever would be the reaction of John B. Cremulya. Bakit ganoon? Ang problema kasi natin, nakikita natin, si Torre ay matigas na tao. Ang words nga ni Senator Lacson sa kanya yung klase na nung akong PNP chief, binabanggit niya sa akin kung sino si Torre. At ang klase na ng pagkatao ni Torre ay siya yun ng klase ng tao na kapag inutusan mo at sumunod, talagang gagawin at gagawin. Pero may prinsipyo. Yun ang katangian ni General Torre. So ngayon, lumalabas na dahil na pwesto na siya, ay medyo mahirap na siyang pasunurin kung anong gusto niya. Siyempre, nakikita niya, karera niya at proprotektahan niya yung bansa. So, yan po ang nakikita kong dahilan. Ngayon, bago ko ituloy, ay nais kong ipakita sa inyo po ang interview ni Alvin Sarza, Alvin and Tours kay Basti Duterte doon sa kasama niya si Kitty Duterte na anak niya, kapatid niya. Interview sila doon sa The Hague. Nang lumabas, nang bumisita siya sa kanyang tatay at lumabas siya, in-interview siya at tinanong siya kung anong reaction. Actually, in-interview ito siya, hindi pa natanggal si Torre. Hindi pa nananunsyo. Pero ang in-interview sa kanya, kung anong reaction niya, bakit kinukontra ng Napolcom si General Torre. Ito ang sagot niya. Pakinggan niyo. Ito. Mayor, ano masasabi niyo tungkol dun kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre? Torre and Napolcom. Gumulong na yung utak niyan. Ulit. Yan. Mayor, ano masasabi niyo tungkol dun kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong inapagawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. Pera yan. So, Mayor. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question. So, ibig sabihin, tingnan natin, analisahin natin sa punto ng Dato JSK, Giam lang. Syukran. Okay. Ang pera, bakit? Pwede? Bakit po? Kasi po, ganito yun. Brad, Juan Paulo, let's be friends.
Bakit pera? Maniwala ka ba na pera? Ako naniniwala po pera. Bakit po? Hindi issue kay Bongbong kung sino ang PNP chief na maging si Tory ang PNP chief. Hindi problema sa kanya kung walang perang issue. At wala ring issue, hindi rin issue yan kay sino to? Kay Remulla at saka kay Iis Bersamin na si Tory pa rin ang manatiling President, Chief ng Philippine National Police. So, anong issue? Bakit hindi? In fact, ina-acknowledge nila magaling eh. At hindi ako naniniwala na yung binaliktad ng Napolcom, yung reassignment, ay mali po yun. Bakit? Unang-una, yun pala naman pala, kalakarin, ginagawa din pala ni Batoyan, appoint siya muna, ibigay sa boss, kay Duterte, kung approve siya, okay, tuloy. Ibig sabihin, subject to confirmation pa yan yung appointment ng reassignment na ginagawa ni Toto, Toto Nictore, taga Tigbawan. So, yan po ang katotohanan dito. Kung bakit siya inalis, hindi issue sa kanya na baka maging traidor sa kay BBM. Hindi. Kung di, pumasok sa utak nila yung 1.5 billion. Yes, 1.5 billion, Jun Kabinbin. 1.5 billion na 9/11 project. Nakita natin ang ganda ng epekto ng 9/11. Ako mismo, personal ko na experience. Yan pala, 1.5 billion na project ng 9/11. Yun ang pera dyan, ang hinahabol. Kasi bibili nga ng mga ekwipo. Bibili sila ng mga Starlink, maglagay sila kung saan-saan, at bibili sila ng mga GPS, lahat kompleto. Ang IT project, tsaka security project pa na iba. Ganun kalaki po pala ang proyekto. Ngayon ipapakita, sinerge ko po sa AI. So ito po ang lumabas sa AI na mga oncoming project ng Philippine National Police. Ang pinakamalaki rito yung 25 billion na project. Grabe. Pero over 5 years. So every 5 years, 5 million ang gagastahin. Ito po ang lumalabas na dahilan kung bakit tinanggal si General Torre. Ito Sorry So, PNP Security Project Cost 2025, an IT program enhancement. These include key system developments whose budgets were initially cut under the 2025 General Appropriations Act, but later restored as ordered by President Marcos. Number 1, enhancement of the National Police Clearance System. So, ito ay 619 million para sa NEP. Under the NEP. Ibig sabihin, pinrupos talaga ni Marcos. Pero binabaan at ginawa na lang to 232 million sa General Appropriations Act. Pero binalik ito as ordered by the President, ginawang 619. Okay, binalik. So next project, establishment of the Safe Camp Security System, 472 million. Binaba sa GAA ng 161 at ni-restore, binalik sa 472 million din. So, ang total, 1 billion and 92 million. 1 billion and 92 million ang total. Ito naman, drug-related data integration and generation system, 533 million. Yan. 533 million. So, ano na siya? 1 billion. So, 1.6 billion na. O ito naman, ang IT project naman, so 1.644 billion ang nangyari. Ito naman, 9/11 emergency systems, 1.5 billion. Nako! So ano na siya? 3.1 billion na. Tapos, through the exact figures aren't specified, reallocation implies 9/11 systems budget could be 1.5 billion pesos. Source from, number 1 billion, initially for amphibious vehicles, rechannel. Dati pala pambili ng
ano ito na mga sasakyan na gawitin sa dagat ng pulis sa dagat. Amphibious vehicles eh. Tapos may 500 million pa mula sa intelligence fund. So 1.5 billion talaga. So isa pa exclusive bill proposal para sa police camp modernization future. So ang pinropose ito ni Senator Alan Peter Caldero Cayetano. O tsaka 10,000 na pangako na magbibigay. Kada pamilya ba yon? Propose a bill creating 25 billion fund. Distributed 5 billion annually over 5 years to modernize police camps nationwide. So magpagawa ng lahat ng police offices sa buong bansa. 25 billion yan, ang laki yan. Tapos, tapos meron pa, kung mga summary niya is sa 2025, ang nakakasa na proyekto is 3.144 billion. So highlights and context now. IT projects budgets were initially slashed out, restored to near original levels, underlining the priority given to digital modernization and operational security. The integrated 9/11 system intended to modernize emergency response capabilities nationwide appears funded through internally reallocated resources rather than the initial allocations. The 25 billion camp modernization proposal signifies forward-looking infrastructure plans but remains pending. Okay, titingnan na lang natin ang 1.5 billion na 9/11 at saka the other half of the project, yun yung IT clearance system. So, nakita nyo po, ladies and gentlemen, ganun katindi ang ating pamahalaan. Pagdating sa pera, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. So, ganun. Ang problema kasi nila, natatalo sila sa mga congressmen. May sariling pera ang congressmen. Ha? Ano bang kurso ni Torre? Engineer ba ito si Torre? Tingnan ko baka gumraduate engineer ito. Anong maliban sa para kakagaya ko rin siya, engineer siya. Kasi mahilig sa science eh. Mahilig sa IT. DOST scholar pala siya. Tsaka mapwa siya kung nag-aaral. Kaya Electronics Communications Engineering siya. Bago siya naging PNPA. Kaya ang hiling niya, engineering din. Nakita ko. Kaya pala magaling siya mga equipment ginagamit niya. Kasi pala sa Mapua nag-aaral. Kita mo na magaling siya kasi Mapua nag-aaral. So dito nyo makita na ang totoong dahilan pala, pera. Pera. Magkano? Ang totoong dahilan, magkano? Magkano ba ang dahilan? Secretary John Vic Remulla? Magkano ba si Torre? Ang problema kasi kay Torre, matigas. Pinatakbo niya na yung 9/11 niya. So gamit niya ang kalahating bilyon na pundo kuha sa confidential fund. At saka may additional 1 billion fund. Ngayon, maganda ang resulta ng proyekto 9/11 at 1.5 billion pa. Kasi buong Pilipinas gagawin. Kasi sa ngayon, nag-umpisa pa lang. Siyempre, magkaroon ng sari-sariling ambulansya ang mga pulis sa lahat ng na mayroong 9/11. Maliban dyan, mag-hire din sila ng mga sariling doktor. Siyempre, may response din sila para sa mga gamot. So, all over yan. Kasama sa BARM. May mga 9/11 din sa BARM. Ganun ang pinaka-problema dyan. Tapos, lahat na pala pati lahat ng klaseng pag naghahanap ng emergency na tulong, siguro kahit yung may halimbawa, ng problema, hindi nakabayad. Hindi nakabayad ng utang ng emergency, hindi ka makabayad sa Socoteco o Meralco o lahat ng electric cooperative. Tatawag ka sa 9/11, hello 9/11,
Bakit anong emergency mo? Puputulin na po kuryente ko. O yun. Kaya pupunta mga 9/11, may dala din silang budget para temporary matulungan yung mga emergency na puputulan ng kuryente. Parang gano'n na nakikita ko. Pero yan pala ang dahilan ng totoo ay 1.5 billion na proyekto sa 9/11 project. Yun pala ang hinahabol nila ni John Vic Remulla. Tsaka isa pa, at di ba in-emphasize niya nang tinanggal, sabi niya huwag kayo mag-alala, yung naumpisang 9/11 ay tutuloy. Sinabi mismo na itutuloy ang 9/11. Yung pala 1.5 billion palang project yan. Grabe. Siguro naman, saksi yung sino man dito na nakikinig sa akin na nakasubok na 9/11 kung gaano kagaling ang 9/11. Ako 2 beses na ako nasubok ko 9/11. Ang unang pagsubok ko ay yung tumawag ako sa na-stroke si Joel Escorial na umamin na siyang pumatay kay Percy Lapid. Na-stroke siya sa loob ng kulungan. Kinikilala ako ng kanyang asawa. Tumawag, humingi ng tulong sa akin kasi hindi daw dadalhin sa ospital yung asawa niya. Paano naman dadalhin? Ang patakaran naman na sa loob ng bilangguan, walang clearance, hindi pwede dadalhin sa hospital. Ibig sabihin, isang kahinaan ng ating prison systems ang isa nakita. Wala palang hospital na maayos doon sa loob ng sa lahat ng piitan sa buong Pilipinas. Yan ang isa. Next is, nang tumawag ako ngayon, una ko tinawagan opisina ni Boying Remulla. Sinabi sa aking secretary, ay wala raw, nasa labas. Pinasa ko kay Prosecutor General Richard Padulyon. Nang tumawag ako, sinabi ng secretary, wala rin daw. Nako, na problema na. Sinabi ko sa kanila, naka-live po kayo. Ano sasabihin ko sa live dito na wala kayo? Na hindi umaksyon, hindi mo lang tawagan? Di sila na mismo sabi niya, gawa na namin paraan. So, kinuha sa akin yung lahat ng detalye. Pero hindi pa rin nagkaroon ng solusyon. Tumawag sa akin ang asawa ni Joel Escorial. Wala pa rin. So, nangyari ay tumawag din ako sa kay Binhar Abalos. Private person na siya. Pero sana kung hindi naman siya sumagot sa telepono, so wala akong kasi kaibigan ko si Binhar Abalos. So tumawag ako ngayon kay Yusek Nico Clavano. Aba, sinabi wala rin, sa labas din daw at busy. Ano ba ito? Ang mga opisyal sa bayan natin, sabi ko sa isip ko, ay madaling lapitan. Pero mahirap hanapin. Yan ang pinaka-problema. So ngayon, naisip, may isa nagsuggest, nabasa ko sa comment, subukan nyo 9/11, dinawagan ko 9/11. Tapos, unang sagot, all the agents are busy. Pangalawang second agent busy, walang second agent. Pangatlo, may third agent. Pang-apat, may sumagot na. Pagsagot ng agent, nang kinwento ko na nasa loob ng kulungan, ang si Joel Escorial at may stroke at hindi dinadala sa ospital at walang susundo at hindi papayagan ng jail na dadalhin sa emergency room, ay ang nangyari, kinuwento ko sa 9/11. Ang 9/11, umaksyon kagad. Nagpadala kagad ng isang mobile na police mobile at saka may dalang ambulansya. May dala pang doktor at nurse para sunduin si Joel Escorial sa loob ng kulungan. At Diyos, may isa pang problema. Ayaw pumayag nung kulungan na ilabas yung preso na stroke na. Anyway, sa pakiusap ng mga 9/11 na mga tao at saka nag-text din ang aking kaibigang abogado, in fact, lawyer ko, kasi ang lawyer may lawyer din So ang lawyer ko ay nag-text kay Boying Remulla. At pagkasunod, maya, tumawag na sa akin ang 9/11. At ininformahan ako na aksyonan na nila. Nadala na nila sa emergency room si Joel Escorial. Ganon po kabilis sa 9/11. So, yun pala, bakit hindi natin ipagpatuloy yan
At sa panahon ni Nick Torre ay napakagaling ng pagana. Ito sila ni kaibigan ko si Zapata. Ako po, na-try ko po ilang beses sa mga emergency responses, police at BFP. Yan. Yung ito naman, sa Dinalupihan, sa Barangay Pinulot, ay may nangsudsud doon na may mga nangagaw ng lupa at gumamit pa ng bulldozer at backhoe ng agaw ng pwesto. 9/11 na ang tawag, dumating ang pulis ng Dinalupihan. Ang bilis. Kaya nga lang, yung pulis Dinalupihan hindi na tumulong sa pagsampa ng kaso. Pero ang katotohanan lang dito ay ito po ang sitwasyon sa Pilipinas. Basta pera, iba na ang mukha. Maayos ginawa, maayos ang trabaho ng 9/11. Tapos, inagaw kasi magaling. Ibinigay ngayon kay Nartatis. Yan pala, yung pera na budget doon kasi pinapaganda, ginastusan na ni Nicolas Torre, ginamit niyang confidential fund or intelligence fund niya para bumili nun. Ngayon, agawin nilang proyekto. Tapos kukunin nila yung kredito. Anak ng tits. Ano? Secretary John Vic Remulla. Halata ka na pala. Sumuko ka na. Sabi, pas pinapasuko na siya. Bakit? Napaligura na kita. Yan po ang katotohanan dito sa atin. Si Jerry Pagirigan, sabi niya, naggamit ko din po ang bilis ng mag-responde ng 9/11. Sigurado ako na lahat nakasubok dito, ako 2 beses sumubok. Ang bilis po umaksyon. Wala pong palpak. So dahil dito, ito pala ang dahilan. Gusto nila mang-agaw ng kredito, number 1. Number 2, 1.5 billion ang nakataya. So bibili sila ngayon ng mga cellphone, mga high-tech, kikita na naman sila. Jose Melencio Nartatis, this is a stain in your dignity and integrity as a police officer. Grabe pala kayo. Bantayan po natin sila. Malamang, pagandahin daw nila ang 9/11. Okay lang yun. At least ang ideya na yan, sa totoong kwento, nagsimula kay Digong yan sa Davao City. At pasalamat naman ako kay General Nicolas Torre, kahit na siya ang umaristo kay Digong, in-apply niya rin sa buong Pilipinas at naging epektibo. Nanggaling ito sa Amerika. Sinunod ni Digong sa Davao City. At ngayon, sinunod naman ngayon ni Nicolas Torre para sa buong Pilipinas. Napakaganda ng proyekto. Bakit? Hindi ko maintindihan itong sistema natin. Tapos sinabi ko, may sindikato dyan. Si Bersamin, si Remulla, at saka si Nartatis. Yan ang hindi alam ni Bongbong Marcos. Kaya ganun po ang dahilan kung bakit tinanggal po si General Torre. Kasi unang-una magaling ang performance ni General Torre. Kahit ang dami po except na sa mga DDS na natutuwa sa pagtanggal kay General Torre, pero marami ring DDS na natuwa kay General Torre. Ang DDS lang naman na hindi natuwa, ang natutuwa sa pagtanggal kay General Torre ay si Harry Roque lang naman. Sigurado, siyempre, mga Duterte. Pero, ang dami po, mas majority na tao, I assure you, ang naghihinayang bakit tinanggal ang isang magaling na opisyal. At sigurado ako, wala pong flood control project si General Torre. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. Yun nga lang, controversial siya sa mga grupo ng ayaw siya ng mga DDS. Kasi nga, inaresto niya si Duterte. Pero marami din sa mga DDS na sumusuporta din kay General Torre. In other words, ang sa akin lang dito is this. May isang bagay, yun palang habol nyo, pera. So, ganun po. At mag-shoutout na lang tayo.
Ernicoy, mapagpalang gabi po, Engineer Dr. Toto Kausing. Ernicoy, more power and God bless. Nick Reyes, watching po. Dato Iski is Gamblang o inaanak, watching from Maguindanao, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dato Iski is Gamblang, good PM po, Sir Attorney Toto. Juan Paulo, let's be friends, my fellow Alcothans, Alpha Cosine Theta. Ayan pong fraternity ko sa kolehiyo sa Mindanao State University. So kay Jun Kabinbin, tama po ang command and responsibility ni General Torre. May karapatan po si General Torre na ayusin ang nasa ilalim ng command niya. Dapat siya yung mag-ayos nun. Ano pa ngayon? Bawat utos mo, dapat may susunod. Sino pa susunod kung si Rimulya susundin mo? Kasi gusto nila ibang tao lalagay. Anong klase naman yan? Nagigira na, nagpapatayan na, tapos si Rimulya sundin nyo. Anong klase? Dato Iskis Gamblang, yes sir, attorney, nice to meet you now on Facebook Live. Salamat po. Okay, now lang ako nagka-comment, sir attorney, dahil busy pa sa parliamentary election sa 2025 October. Nonoy Taying, kahit na anong project, basta gawin ng gobyerno, basta kapakinabangan at walang halong kawat, ay naubos na po. Naubos na flood control projects. Good evening, Engineer. Please update kay General Torre. Yan pong update natin. At sinabi sa akin ng source na hindi ko mabanggit ang pangalan, ay sindikato ni Bersamin, ni John Vic Remulla, at sika ni Nartatis. Yung mga, hindi ko na binibli mga premiers, pero galit sila. Bakit si General Torre na appoint? Kasi PNPA, lakan ito, hindi ito mista. Sapata, ako po, attorney, na-try ko na lang ilang beses ang mga emergency response sa Police at Bureau of Fire Protection. Eladio Socorro, Tamsak, Jerry Pagarigan, nagamit ko din po ang bilis mag-responde ang ng 9/11. Arlan de la Cruz, good po sir. Si Jerry Pagarigan, isa si Torre sa matino sa gobyerno. Si Biko, Ping, sila lang yata matino na naglilingkod sa gobyerno. So, Love TV Patrol, 1 versus 1. Jerry Pagarigan, kaya siguro nagbitiw si Santiago dahil maraming hindi gato sa gobyerno. O yan, si Jaime Santiago, Director General NBI, nagbitiw. Ernicoy, totoo pero pera talaga. Helen Bagyo, good evening po ang lahat andito. Sa lahat na nandito. Kasyong probinsyano, Iloilo ang banwa ko. Dumanguas, Bala, kami, Toto Idol. Sa Dumangas, taga Dumangas ni nanay ni Nicolas Torre. At taga Tigbawan tatay niya. Magkababayan sila ni Eugene Grandmaster Eugene Torre. At saka ni JT Manukan. Si Joel Torre na artista, yan. Kababayan niya yan, diyan sa Tigbawan. Mga taga Tigbawan, mga hindi tikalon ha. Kasi ang probinsyano hindi tikalon mga taga Tigbawan. Okay, yan lang muna ang ating isiwalat kasi inakuha ko yan na yan pala, totoo nga palang pera ang dahilan. Diba? Sabi na, ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Labis kong dinamdam, ang pera ko'y bigo. Ay, siya kumita sa'yo. So, yan po ang problema sa ating bayan. So, hinihikayat ko kayo, magdasal tayo. Taging dasal lamang ang panlaban natin na sa mga sitwasyon na wala tayong kontrol. Kaya, ang hinihiling ko ang dasal ninyo, at isa pa, hinihiling ko rin na sana sa mga replay watchers, ay huwag niyong skip yung ads ko para naman ma-inspire tayo. At saka mag-like kayo po, subscribe, at saka mag-invite pa kayo ng iba para mardadami tayo rito sa ating grupo ng mga grupong makatao, makatotoo, makabatas, makatarungan.
Tayong mga walang-wala, sabi pa ni dating Presidente Ramon Magsaysay, those who have less in life must have more in laws. Kung sino yung walang-wala sa buhay, ay dapat marami sa batas. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, isa pang ibig sabihin, na kung ang lahat lamang ng tao, mayaman o mahirap, ay susunod sa batas, ay hindi sila magnanakaw. Hindi sila magsasabantala. Hindi sila mandadaya sa mga bidding. Hindi sila mandadaya sa pagbuhos ng simento sa kada project. Hindi sila mandadaya sa pagpukpok ng sheet pile na ginawa, kagaya sa ginawa sa distrito ni Congressman Leandro Ligarda Libeste, kung saan ang steel sheet ay dapat ang baon niya ay 15 meters nakalagay sa plano. Pero ang nilagay, wala pang 5 meters. Kaya pala, biglang natumba ang mga sheet files doon sa First District ng Batangas. First District ng Batangas. Mga Batanggenyo dyan, yung mga kliyente namin dyan sa Lian, sila ni Saldi de Loyola, si Doc Ake, Lamano, dyan sa Lian, sa mga Nasugbu, nakila ko na may mga hearing ako dati dyan. Ang mga kaso ko dyan sa Nasugbu, marami akong naging kaso dyan. Hindi pa ako natalo dyan. Natapos na lang, natanggalan na ako lisensya, hindi ako natatalo dyan sa Nasugbu. So dasal na po tayo. Nick Reyes, watching po. Okay, John Caminbin, sino pa mga iba, hindi natin natawag. Si Micaela Shane Bitita. Good evening, Engineer. Please update kay General Torre. Sabi niya, okay. Si Eladio Socorro, Tamsak. Tapos, sino pa? Jerry Pagirigan, isa si Torre sa Matitino. Tapos, Lab TV Patrol. Ernie Coy, Helen Baguio, Casyong Provinciano. Ilo-ilo ang banwa ko, ginahingadlan. One bigua. Usurpation ba tawag yan, Sir Toto? Usurpation of power. IFP na lang, walang narinig na gulo. Hindi, nagkagulo din ang IFP noon si General Centino, bago naging si General Bronner. Diba? Tinaga, inalis, binalik na IFP chief. Heber Hirmua, happy ang mga sindikatong korap sa pagsibak sa isang matino na pulis na si General Torre. Jaime Aguinaldo, Kalba Bustoto, baka may mas malalim na dahilan yan. Damay-damay na siguro. Nonoy Taying, Groby Rabi, Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. Tapos yan na po ang ating vlog sa ngayon at maraming salamat po.